Opo. Hindi maganda yun, Nay. May asawa na siya una. Tapos pangalawa, nakita ka niya, pinakasalan ka. Tapos nung naanakan ka, nag-asawa na naman. Hindi patay. Tinanggap ko na lang po. Ilan taon siya nung namatay? 50, 60 na sana siya ngayon eh. Bata pa nung 5 namatay. taon siya na nawala. 5 years na. Opo. So 55 pa lang siya nung Opo. namatay. Kinuha ko naman kasi yung hiling ng mga anak ko. Kunin natin sila kasi kawawa naman sila. Kasi pinabayaan na talaga. Sabi niya, nung kinuha ko yun, 4 ay nagkasakit din. Yung aplastic anemia severe. So, yun parang Bago siya mamatay sa inyo rin bumalik. Kinuha ko. So babalik at babalik talaga sa kasal, no? Oo, nakiusap din sa akin na babalikan niya ako. Pero nung mag-isang taon siyang inalagaan ko rin. Pagbalik niya, aalagaan na lang. Opo, hindi na makatayo. Kasi Anong kinuha nyo? Opo, kasi nangontrata kami ng sasakyan na papunta sa kanya. Kinuha namin. Nung pagkuha namin, parang nabuhay na tapos nung akala ko patay na. Nabuhay yung parang umaga, akala ko napatay na. Tapos nung buhay pala. So, dinala namin kung saan sa hospital. Oo. So, laki ng gastos namin na binta namin lahat-lahat ng kasi pati lupa niya. Kasi 30 na dugo buwan-buwan. No? Ang Napakabait binili ko. mo na, no? After all ng ginawa niyang yun, kinuha mo pa rin para pagamot. Kasi kahit papano man, kahit may nangyaring ginawa niya sa akin na masama, siyempre mamahalin ko pa rin siya kasi may anak kami na apat. Opo. Kaya kailangan po yung kasi nakikita ko naman sa kanya na hindi na niya kaya. Tapos sabi niya sa akin, kunin mo na ako, gusto kong mamatay doon sa iyo. Sabi niya, kinuha namin. Oo. Kaya lang siyempre hanggang ngayon, parang bakas pa rin ang namin sa kanya kasi hindi pa kami nakabayad. Ay, hindi pa kayo nakabayad sa gastos sa kanya. Opo. Ano ba yung mga hindi nyo nabayaran? Yung kabaong niya. Kailan ba siya nailibing? 2021 po. Hanggang ngayon hindi pa nababayaran? Wala po. Bakit? Wala kaming pera. Lahat na ibenta namin. Dahil sa pagkakasakit niya. Opo. Ilan ba yung mga anak niya? Yung mga anak niya sa una? May 4, may 5, pero may naiwanan doon sa pang-4 na asawa, isa. Sa unang asawa, 4. 3 po. 3. Tapos yung Sa pangalawa, may 2. may 2. Tapos sa iyo, 4. 4. Tapos dun sa May pang-4, may isa. po. Ang daming anak. Hindi ba napagtulong-tulungan ng mga anak? May mga tampo. Yung mga anak niya kasi sa ginawa niya sa akin. Parang kumakampi sila sa akin. Okay. Sobrang hirap namin talaga sa 1 taon. Oo. Yung mga anak ng asawa nyo, may tampo rin sa kanila. Opo. Kaya parang hindi siya tinulungan. Hindi kami tinulungan kayo sa ospital. Bali, 9 na buwan na pabalik-balik kami sa ospital. Kada 1 buwan, bumabalik kami sa pag-ano ng dugo niya. Mahirap pala yung ganun, no? Yung mag-asawa ng mag-asawa. So, siyempre, tinanggap namin kahit paano ang hirap. Kasi sayang din kapag may mga anak din siya. Kawawa naman din yung mga anak niya. Okay, so ngayon na nalibing na matagal naman na. Gaano kahirap yung pinagdadaanan nyo dito? Sobrang hirap. Bakit? Lagi kaming hindi kumakain. Paminsan-minsan lang. Kung minsan ako pa nga, kumakain ako doon. Saan? Doon sa auntie ko, doon sa punang pinuntahan nila. Doon ako. Nakikikain kayo? Opo, kasi yung eskwela ko naman, pumapasok. Minsan, pinapapunta ko na lang dun sa kabila. Ba't ganun, Nay? Ba't ganun kahirap ang buhay kahit may mga anak na kayo? Pilitin na lang tanggapin kasi walang magawa. Oo. Minsan nga po, naisipan kong 3 beses ako nagpakamatay dyan. Bakit? Parang hindi ko naman matanggap na sobrang hirap ko na. Sabi ko pa nga sa noon, ba't ganito ang binigay na buhay sa akin? Tapos ang taon na ginagawa ko itong bahay, kahit ganun lang. Sabi sobrang hirap ko na, wala man lang, sabi kong ganun, wala akong asahan na tutulong sa akin kasi malilit pa yung mga apo ko. Yung anak ko naman, panahiwalay din. Ba't ganun? Mga pamilya sila. May mga pamilya na yung anak mo. Opo. Kinuha ko yung una kong apo, 2 yan, binata dalaga, sa akin na rin lumaki. Tapos yung pangalawa, parang nagkasakit din. Pero pilit ko na pinagbalikan sila kasi yung mga bata, kawawa naman po.
So sabi mo na, kinukuha mo rin yung mga apo mo dahil naghihiwalay-hiwalay din yung mga anak mo. Opo. Anong pinambubuhay mo sa kanila? Minsan naglalaba pa ako. Minsan din yung mga anak ko na may 2 binata na hindi pa sila kasal pero may kalibin. Sa isang buwan, binibigyan ako ng 1,000 lang. Oh. Yun lang po. Kahit bibiling ko lang yung bigas. Minsan kulang pa nga yung kalahati. Kaya lang inuutang ko na lang po. Di bali na lang yung ulam. May mga dahon-dahon na ano dyan. Gulay-gulay. Opo. Tapos mga ulam, mga makukuha sa bundok-bundok. Opo. Minsan Mushroom. mayroon din. May panahon naman po yan. Ngayon lang na tag-ulan. Pag tag-ulan lang nagkakaroon ng mushroom. Ba't ganun, no? Ano yun, Nay? Kapalaran? Bakit nga? Mga kababayan, no? Hindi ko rin alam po. Tanong ko lang, no? Sa mga expert dyan. Bakit ganun kahirap? May mga anak naman sila na 4, malalaki na. Pero ayon kay nanay, mula nung nag-asawa, hanggang ngayon, umiiyak pa rin siya sa hirap ng buhay. Ba't kaya ganun, Nay? Hindi ko pa. Siguro yun ang kapalaran ko. Kaya minsan, lagi kong, yung sarili ko, minsan na sobra-sobra na yung stress ko. Kaya nagagawa ko ng hindi maganda. Gaya na? Yung nagpapakamatay ako naka-4 na bisis. Oo. Huwag mo na ulitin yun, Nay. Masama yun. Nakikita ko kasi yung mga apo ko, anak ko na pag pumunta sila dito, nakaano yung kamay nila sa kaldero, wala naman silang makain. Mm-mm. Mas kawawa sila, Nay, pag halimbawa nawala ka na tapos walang gagabay sa kanila pag nagpakamatay ka. Yun nga lang po. Diba? Ano ba? Kapalaran ba, ano? Sabi ng iba, tayo mismo daw ang gagawa ng kapalaran. Pero si nanay mukhang masipag naman. Siyempre, kung hindi ko kakayod yung mga apo ko, yung mga umaasa sa akin, hindi rin sila mabubuhay. So masipag ka naman. Kahit anong basta magandang pamamaraan, gagawin ko. Pero talagang hindi dumating yung point na yun, mula nung dalaga ka, bata ka pa hanggang ngayon, talagang ganito Dumating lang. din, kaya lang siguro kasi naglayas ako noon. Nung nakita ko yung unang asawa ko dahil gawa ng hindi rin kami nagkagustuhan yung mga magulang ko. 32 na akong nag-asawa rin. Edad mo na ay 32 years old. Opo, nung nag-asawa. Yung nagpakasal sa'yo, Opo. naglayas kayo. Opo. Hindi ko rin siya naging boyfriend, kundi naghanap ako ng trabaho ko. Opo. Para kasi yung nanay ko rin may sakit noon, para mabigyan ko sila ng support kahit maliit lang. Tapos nung nakita ko yun, magkaibigan kami, pero 5 taon na hindi ako umuwi dito dahil yun nga yung problema namin, yung walang-wala rin lahat. Kahit pa paano masubukan ko rin tumulong sa magulang ko. Yun, Umalis ka dito? Umalis ako, tapos yun, nagustuhan niya ako. Hindi ako umuwi, tapos nagkasakit ulit nanay ko. Siya lang daw makakapag-uwi sa akin dito. Kaya inuwi niya ako. Okay. Inuwi ka ng asawa mo? Opo. O di hanggang dito na lang po kami nagsama. Pagkatapos noon naghiwalay din kami, 2000 naghiwalay kami sa dami ng sobrang stress ko na. Kasama niya yung asawa niya, nakikita ko kung minsan dinadala pa. So umaalis na lang po sa bahay. Pero bago kanya asawahin, Nay, nauna na yung 2 asawa niya. Nauna na po. Hiniwalayan niya yung 2 na yun, tapos kayo ang nagsama. Opo, kaya ang ginawa ko noon, parang hinahal ko yung anak niya na 2 doon sa una, kinuha ko sila. Ako na nagpaaral, siyempre kasama ko pa yun. Oo. Tinulungan ko sila mag-aral para hanggat medyo malakas pa yung asawa ko, pinag-aral ko sila para mayroon din susunod na magpaam sa amin. Kaya lang wala lang po. Talagang hindi ko na mapagsabihan kasi masaya na sa ibang babae. Yung asawa niyo? Opo. Kahit anong gawin ko po, basta talagang gagawin niya. Kaya pinabayaan ko na siya kahit ilan ang asawa niya. So ibig sabihin, pag nagsawa siya dun sa unang asawa, hahanap ng iba. Opo. Pag nagsawa ulit, ikaw naman ang nakita. Opo. Tapos nung nagsawa na naman, nakakita na naman na iba. Opo. Kaya iniiwan yung mga bata. Opo, hindi naman po kami sinusuportaan. Kaya nagalit yung mga anak niya. Hindi naman kami sinusuportan. Basta nung umalis sa akin ng 2000,
Hindi lang 2,000 yun kasi 2,000 kami naghiwalay na tuluyan. 3 beses kami naghiwalay. Pero Nay, matanong ko lang, huwag mo sanang mamasamain. Siyempre, nung niligawan ka ng asawa mo, hindi ka ba nag-isip or nagdalawang isip? Kasi may asawa na siya na dalawa eh. Tapos ikaw naman ang pangatlo. Hindi naman po siya nagsasalita. Hindi naman po sinasabi. Siyempre, ang akala ko rin doon. Pero halata naman na may asawa siya. Halata. Opo, halata naman siya may asawa. Tapos nung sinabi na ko lang pag may tumatawag na babae, tinatanong ko naman siya kung ano-anong ginagawa niya rin sa amin. Na nananakit din. Kaya pinabayaan ko na lang kaysa yung So, hindi mo siya tinanong, Nay, nung niligawan kaya or nung nagsama na kayo, isabi mo halata naman na may asawa siya. Hindi ko po tinanong kasi pero alam ko talaga na may asawa kasi hindi siya nagsasalita. Tapos nakita ko naman sa itsura niya na parang mayroon talaga. Pero nalaman ko na lang po nung kinasal kami, may lumitaw po na kakasal niya. Ay, pinakasalan din niya yun? Opo, galing po kasi ng ibang bansa yung babae. Oh. Tapos sabi nila, noon daw pinakasalan niya, tapos nung nabuntis niya yun, umalis na, yung babae hindi na dumating niya. Hindi na bumalik sa kanya. Yun ang sabi niya po. Maloko pala yung asawa mo, no? Pero nung, diba, ganito, nagsasama na kayo. Habang nagsasama kayo, syempre may hanap buhay siya, malakas pa siya. Hindi niya sinusuporta yung mga anak niya? Hindi masyado kasi nung wala pang 2,000 yata, 1970 yata, parang nagbibigay pa rin, pero nahalata ako doon dahil doon sa sweldo niya, ang laki-laki ng ng sweldo niya, nasa Shangri-La siya. Binibigyan kami sa allowance lang namin ng 1,500 sa isang buwan. Oh, binabahagian niya rin yung mga yon. Siguro po, kasi pag tinatanong ko, nagagali naman siya kaya hindi na po ako nagsasalita. Basta, yun nga, may pagkakataon din na nagkasakit kami sabay-sabay, pinapunta ko dito na isang lako yung singsing niya dahil hindi ko rin alam kung ano yung pagsubok na yun sa amin. Lahat kami nagtaisuka. So, napunta kami ng ospital. Tapos, nung sinangla ko yun, kinabukasan pinaghanap yung mga kapatid ko ng pera na para tubusin yun. Kapag tubos niya yun, binatupan niya sa akin. Tapos sabi niya sa akin, iluto mo yung bato para mamatay na kayo lahat. Sabi niya, yun, kabusugan yun hanggang sa nabubuhay pa kayo, sabi niya. Tsaka matay na kayo, sabi niya. Pero nung nagkasakit siya, kayo pa rin ang tinawag niya. Hindi ko rin matiis kasi mga anak ko umiiyak siya sa akin. Pinaluluto niya yung mga bakal, pinakakain sa amin. Ganon siya kalupit. Ano ba trabaho niya dati nung malakas siya? Po siya dati nung nakita ko siya, gwardiya, tapos nagtrabaho sa Shangri-La Hotel. Doon na siya Nakahanap na naman ng iba. Opo. Kaya sabi ng nanay ko, naawa yung nanay ko, tatay ko sa akin, hayaan mo na. Sabi niya ganun, tutulungan ka na namin sa mga anak mo. Sabi niya, nagkasakit din ng nanay ko, tatay ko, wala silang maitulong sa akin, tapos matatanda na sila. So, ang ginawa ko sa mga anak ko, parang naglaba-laba, mga tiyahin ko, sinisildan ako. Para sa mga anak ko, dahil alam din nila ng hirap ng buhay ko. Tapos yung mga anak mo rin ngayon, Nay, na apat yung anak mo. Po. Hindi sila nakapagtapos sa pag-aaral? Hindi rin po. Kaya mahirap din ang buhay nila. Ano sa palagay mo, Nay, bakit ganun yung buhay ninyo mula noon hanggang ngayon? Bakit talagang mahirap? Parang siguro hindi ko sila napag-aaral. Siyempre, kung may pinag-aralan sila, siyempre nag-asawa sila ng may aral, di may trabaho. So sabi ko, bigay na rin ako noon na gustong-gusto kong pag-aralin pero wala akong magagawa. Kasi dapat talaga para makapag-aral yung mga bata, may suporta ang tatay. Kinasuan ko naman po dati yun. So, Bureau of Labor. Kaya kasi ninakaw niya lahat yung anak ko. May sakit, kalalabas ko lang sa ospital, naklamsya ako. Kinuha niya lahat yung anak ko, iniwan ako na may sakit. Hindi ko kayang tumayo, hindi ko kayang umupo. Nakahiga lang ako, kinuha niya lahat. So, ginawa tumulong sa akin na kasuan natin, sabi nila. Kinuha ko lahat yung kailangan nila, tapos pinasa ko. Binalik yung mga anak ko sa akin. Hindi na rin nagsuporta. Sarili ko na lang po. Ang lupit pala talaga. Ano pala yung
siguro ang kagustuhan ng Panginoon na lalakas ako, binigyan ako ng buhay na ganito para Binigyan ka ng masuportahan ko. second life. Opo. Pero 55 pa lang, namatay na yung asawa nyo. Opo. Maaga, ano? Opo. Ano? Mga kababayan, no, ipagpaumanhin nyo po, maging ako man, hindi ako perpekto, pero sana, no, hindi natin magaya yung mga ganitong sitwasyon na napapabayaan yung mga anak, gagawa ng maraming anak, maraming asawa. Parang hindi po maganda, no? Hindi ko alam, ano? Pero Nay, tapos na yon. Andyan naman si God. Laban lang. Nakikita ko, malakas pa naman kayo. No? Andyan naman yung mga anak mo, may mga pamilya na, may apo. Opo. Pag-pray mo na lang na masaksihan mo pa paglaki ng mga apo mo. Nga po. Boss JB, pahingi isang sakong bigas. Bigyan natin sila nanay kasi nakikain tayo. Huh? Yan, salamat Nay ha. Nakarating kami dito. Salamat at natikman namin yung gulay nyo na masarap. Opo. Yun lang, para... Kung gusto ibibigay ko rin mayroon pa doon. Ay, di na po Nay. Kainin nyo na lang para may pagkain pa kayo para sa mga anak nyo rin. Bilang din. Kumakain na naman sila. Pero Nay, bakit hindi rin kayo nakagawa talaga ng bahay ninyo na maayos? Wala naman po kasi ang kasamahan na yung wala talaga akong magagawa sa bahay mula nung nagkasama kami ng asawa ko. Hindi niya inintindi yun dahil simple ang inintindi niya yung mga babae. Ah, oo. Iniintindi niya pambababae. Po. Hindi talaga gumawa ng bahay na maayos. Wala. Kasi itong mga kababayan, no, kulungan ng baboy ito. Matagal na ito nung naghiwalay kami, meron na ito. So nung talagang nagkasakit ako galing ng ospital, talagang ginawa namin ito. Sabi ko nagpapabili ako ng baboy. Nagkaroon din kami ng baboy na 2. Kaso diyan kami natutulog, dito naman po yung baboy. Kaso siyempre sa dami ng walang-wala na ibenta. Oo. Kaya iyon, hindi ko na rin naparipil ito, wala akong magagawa ka. Kung katulong lang ako, hindi ko magagawa ito. Kaya sobrang hirap po. Pag nakikita ko ito, yung bahay ko, sabi ko, ang dami-daming taong lumalabas dyan, tapos nakikita nila, nasa harap pa naman, kung saan-saan ko na rin dinadaing Alin po? na sana may makatulong po sa akin. Okay na, Boss JB. Ayan, thank you. Nay, may dala kaming bigas. Maraming- Sana makatulong, no? Ayan mo dito. Ayan, thank you, Boss JB. Salamat po. Ayan. Tapos bigyan din natin si nanay ng pangbili ng ulam, Nay. No? Para malagyan mo yung ref mo. No? Sana makatulong, Nay. May 5,000. Nga po. Huh? Thank you. Maraming salamat. Laban lang, Nay. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa. At sana po nakatulong ang bigas na ito at konting pera sa inyo ngayon. Maraming salamat po. Inaasahan mo ba, Nay, na makakarating o makakatanggap ka ng blessing sa araw na ito? Sa totoo lang po, matagal na akong nagpapalo po sa inyo. Gusto kong humingi talaga ng tulong. Dahil sobra na rin talagang hirap ko. Nagsisimula rin kasi minsan ang magandang buhay sa pamilya. Kailangan mag-build din tayo ng maayos na pamilya para pumasok din yung blessing, no? Although, yun, mga kababayan, hindi man po ako perfecto, hindi ko alam, kumbaga, minsan na-share ko lang po yung aking mga natutunan. Ayon sa aking mga ninuno, sa aking mga lolo't lola, ang bilin nila sa akin noon, Apo, kung gusto mong gumanda ang buhay mo, gawin mong mabuti ang lahat ng ginagawa mo. Sa pagpapamilya mo, ayusin mo ang pamilya mo, dahil doon magsisimula ang magandang buhay. Paano nga ba gaganda ang buhay natin, mga kababayan, kung sa pamilya natin mismo ay magulo, malabong makapasok ang grasya, no? Kaya para gumanda ang buhay, kailangan ayusin ang pamilya, no? So ayan, mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po muli at Nay, thank you po at napasyalan ko kayo. Maraming Sana po ay makabalik pa si Daddy Frankie dito. Sana po. Masaya ka ba, Nay, na namit mo si Daddy Frankie? Opo. Nay, maraming makakapanood nito.
Baka may gusto kang sabihin sa mga anak ng asawa mo. Mapapanood ka po nila.